ito, nagre-ready ako for my next client. Ready na natin yung mga kailangan para pag andyan na, naka-ready na yung mga gamit mo, hindi yung doon ka palang kikilos. Kasi kabisado ko naman na yung mga kliyente ko. Alam ko na kung ano yung mga kulay na kailangan nila, yung gusto nila. Kaya I have to prepare that para pagdating, titimplahin na lang natin yung gamot, para diretso work na tayo. Yan. Ito, ilalabas ko na yung mga kailangan. Katulad nitong darating. Alam ko naman kung ano yung kulay, pero dalawa sila eh. Pero magkaiba yan na tao. So anyway, like I said, hindi sila pareho ng kulay, kaya kailangan ko ng i-ready, like I said, yung gamot na kailangan nila. So yung isa, hindi ko pa alam kasi bago yun. I have another new clients. Tingnan nyo ang business. Kaya kung naka-build up na kayo ng clientele nyo, you don't have to worry about, pag wala kayong client, ganito. Kasi, kaya may aalis, may lilipat, magpapagawa sa iba. Yaan nyo lang na huwag kayo ma-stress. Kasi, like I said, ang trabaho naman kasi, talaga naman pong, wala rin kayong choice kasi i-start tayo from the beginning talaga. You have no choice but to start from the beginning talaga. Kasi kung like I said, kung wala kayong, like I said, yung mawawala yung ibang yung client, they're gonna try somewhere else. Yan lang sila, that's their choice. Pero kung you think na you're doing very well, babalik din yan. Tapos marami ding bago, kasi marami ding mga nagre-recommend, Kaya noon, takot na takot ako pagka wala akong client, kasi sasabihin ko sa sarili ko, oh my God, hindi pa kompleto yung bills ko. Wala pa akong client. Pag tinitingnan ko yung aking schedule, sabi ko, oh my God, wala akong, talaga ang linis ng aking schedule. Wala akong kliyente. Pero actually, after, minsan punong-puno ka ng tao, tapos mag-end up, magka-cancel. Imaginein mo yon, ika-cancel ka. Pero minsan naman, walang kalaman-laman yung schedule. Aba, bigla na lang ang daming tumatawag, sabay-sabay pa. Alam niyo, kaya ganun yun eh. Kaya hindi kayo dapat you don't need to worry na mawawalan ka ng kliyente at this time. Kasi, ano rin yan, babalik din yan. It's just a matter of be patient lang. Kasi, kung lagi tayong magiging stress, it's not good. Tayo rin naman yung maapektuhan. Alam nyo, yan na yung tinuturo ko ngayon sa sarili ko. Kasi, like I said, sabi nga ng pamangking ko, I'll have to learn how to divert my negativity. Kasi, warrior nga ako, like I said. It's so sad, pero totoo yun. Warrior talaga ako. Anyway, ganun lang naman kasi, hindi ko rin kayo masisi, kaya nga ina-advise ko sa inyo na huwag kayong ma-stress. Kasi, ano rin yan, babalik din yung mga tao na yan. Mawawala sila ngayon, pero mamaya andyan na naman yan. Ganun lang ba? Kaya, I think we're good. Okay. So, ito. Malapit nang dumating yung aking client. Kaya, I have to get ready. Ayan. Ayan si baby ko. Yung maganda kong anak. Andyan siya. Kaya, hi guys. Tapos na yung aking paglilinis downstairs. So, ready na yung aking susunod na client. Kaya,
eto, intay-intay na lang tayo. So, you never know kung darating on time. Minsan kasi late sila, depends on the traffic. Kasi kahit na ganitong araw, traffic pa rin sila dito sa amin kasi lagi may construction. Anyway, ang weather today is 45 degrees. Sunny siya, kaya okay lang. But I don't know how, yung feeling outside, kung is it too cold or what. But anyway, like I said, I always staying home. Dito lang ako most of the time sa bahay. And itong weekend hindi kami lumabas. We didn't go anywhere kasi it's too cold. Like I said, yung medyo nagkaroon kami ng flurries, but it's icy, na covered din yung mga sasakyan ng ice. So usually kahit malamig, we go to the park kahit papano. Pero I don't think na kaya namin yung lamig. Gusto sana namin doon, kahit doon lang makapag-unwind kami. Pero hindi nga maganda kasi nag-ice siya, kahit malamig yun eh. Pagka ganun, baka magkasakit lang kami. So it's not worth it na lumabas. Anyway, ngayon, kinda busy. Hopefully tomorrow, lagi ko naman binabalak, lalabas ako eh. Pero pagdating sa labas, pag ready na ako, hindi naman ako makalabas kasi dahil yan na, tatamaan na ako ng katamaran kasi isipin ko, broken schedule ako. Tapos lalabas ako, by that time makarating ako sa pupuntahan ko, kailangan ko na bumalik. So it's not a good idea na lumabas. And then after work naman, it's too cold. So at saka pagod na rin yung asawa ko. So he can't, lazy na siya. So lumalabas lang kami minsan pagka, like I said, I don't have time to cook, or mag-stop by na lang siya somewhere to get something to eat. But ako very flexible ako kasi marami akong pagkain dito sa bahay. Hindi ako magugutom. Ang dami kong makain dito, pero yung asawa ko is we have different style sa buhay, kaya we cannot argue about that. Anyway, yesterday medyo, like I said, ang buhay namin is like up and down. Sometimes you're okay, sometimes you're not. Kagabi, nasisiraan na naman ako ng ulo, but what can I do? That's how I feel. Anyway, walang tulog. Tapos, but anyway, kukwento ko lang sa inyo yung, kasi I'm still with the group support dito sa social media. Marami akong group na sinasalihan para makakuha ko ng mga ideas kung how they survive, para sa katulad naming mga nawala ng anak. You know what, I am so proud to myself talaga kung titingnan ko yung mga tao dito talaga. I'm stronger than them, although hindi ko rin alam yung reality, 'di ba? Kasi we just, talking sa sa social media, like chat room lang yun. So of course not everyone telling you the real story. But anyway, for me, nakakatuwa sila kasi maraming nagre-reach out sa akin. Ang dami kong sasagutin ngayon. Kaya like I said, I am very, very busy talaga. Kasi last night, inabot na ako ng 3 o'clock in the morning. Di ko pa tapos sagutin lahat ng mga comments para sa akin. But anyway, ginawa ko lang naman yun din kasi I cannot sleep. But sometimes kailangan ko rin siguro mag-stop kasi the more I do that, the more hindi ako talaga lalo makatulog. Kaya lang, mas napapagod ako nang wala akong ginagawa kesa sa may ginagawa ako. So I rather gawin ko na lang kasi nga kailangan ko sumagot ng mga comments and ng mga nagko-comment sa akin. So ilang group support ang sinasaluhan ko, kaya talagang very busy ako, plus yung ginagawa ko sa Facebook, yung reels ko, like today wala pa akong na-answeran sa mga comments ko. So what I did is nag-send na lang muna ako, nag-post lang ako muna para yung account ko is nag-work. Tapos ito nga, naisingit ko yung pagbibideo ko dahil after kung kumain, naglinis muna ako ng mga ginamit ko, plus syempre kailangan mong map doon sa baba dahil in and out ngayon tao.
Ito, tapos ito, not until andito na uli yung client ko kasi minsan late naman sila, minsan naman ang aga kaya hindi mo masabi yung exact na time. Kahit na may appointment sila, kasi some people very early, some people are very late. Kaya inahayaan ko na lang, I don't wanna complain about that kasi yung mga tao busy rin sila, so I understand that. So, ganun ang buhay ko. Kaya ito, pasingit-singit. Kaya kahit gusto ko magkwento, wag I'm in the mood, kukulangin naman ako, mabibitin naman ang kwento ko. So, eto na lang, pasingit-singit na lang din. Anyway, sana gumanda na yung panahon para siguro aayusin ko yung schedule ko na I can go out and para makapag-video ako sa mga lugar-lugar. Kaya lang, ang problema naman kasi during the weekdays is walang tao sa labas. Kaya minsan nakakatakot din lumabas yung mga kliyente kong ang concern sa akin. They are worried na lumalabas ako ng park na walang katao-tao. Which is totoo naman talaga, yun din natin alam yung mga siraulo dyan, yung mga psychopath dyan na, you never know kung they are nice or they are mga serial killer. So, but anyway, I'm aware naman sa mga ganon and close ako sa mga, at least doon sa mga coffee shop na pwede akong may nakakakita sa'yo. So, ganon na lang gagawin ko para, kasi kailangan ko rin lumabas. Look at me, I've been, I'm working from home and then weekend, we don't go anywhere, so I stuck. Kaya, malungkot ang buhay namin, lalo na ngayon, wala kaming drive sa everything, wala kaming iniintay na magte-text yung anak ko or tatawag siya or magbabalita siya ng something or ako intay to make sure na she's okay. Kaya ang hirap. Pero noon, para bang busy ako magintay ng ano yung kalagayan ng anak ko. Pero ngayon, iba na. Bisihin ko yung utak ko para hindi ko siya maisip. Kasi yun na ang reality ko ngayon. At saka minsan I'm pretty sure iisipin nyo, why do you have to think about her? She's in a good hand now. But still, pag ang anak mo nawala na, kala nyo you're okay na siya, she's in good hands, she's no more pain, no more problem, no more like anything, tayong andito naiwan, tayo yung nahirapan, but still anak pa rin natin yun, ang anak natin, kahit alam natin na ayos naman, nag-worry pa rin tayo. Kaya for me, never ending itong worry ko until my last breath. Kasi talagang I'm worried talaga sa anak ko, honestly. Kasi kahit alam ko na, pag wala na yung tao, wala na tayong magagawa, hindi natin alam kung ano. Pero andun pa rin yung utak ko na I don't know where she is. Baka andyan lang siya, hangga't hindi ako sure na she's safe. Para bang wala akong nasa isip kundi yung safety ng anak ko. Kaya mahirap. I know it sounds crazy but it's true. Yan ang lagi kong iniisip, although dinadivert ko yan to make sure na wag ko nang isipin yun because she's okay now. Kaya lang, like I said, as a parent, as a mom, iba ang feeling ng magulang na mawala ng anak. Talagang pag hindi mo pinilit yung sarili mo, talagang totoo yung kwento natin na si Basilio at si Sisa at saka si totoo yun. Noon sinasabi ko ganun, pero bakit ka naman masisiraan ng ulo, pero hindi. Talaga pala, totoo pala yun na masisira ang ulo mo. Kaya nababasa ko nga sa may group support namin kung gaano sila nagsasuffer to, with the pain. Talagang ang hirap, pero like I said, andyan pa rin kami. Yung iba, ilang taon nang wala yung anak nila, pero buhay pa rin sila. Kaya talagang wala kaming choice but to keep going. The reason I'm in a support group is to release my pain. Nasabihin ko rin sa kanila, i-share ko rin kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung paghihirap na nararamdaman ko sa mga oras na yun.
just like them. Alam nyo, nakakatuwa kasi ang daming nag-reach out sa akin pag nakita nila yung picture ng anak ko. Kahit di nila kilala yung anak ko, natatouch sila. Talagang ang tingin nila sa anak ko, she's an angel, which is totoo yun. She's really an angel kasi ng mukha ng anak ko, although may pagkasupladita yun, pero like I said, kasi ang turo ko sa anak ko, sabi ko sa kanya, kahit na anong ganda ng mukha mo, ng itsura mo, ng panglabas mo, kung hindi hindi maganda ang ugali mo, hindi ka pa rin maganda kasi nagre-reflect yun sa mukha ng tao. Yung kagandahan mo ay na-appreciate kung maganda ang ugali mo. Kasi tingnan mo yung magaganda na hindi ma-appreciate because their attitude is not good. Kaya sabi kong ganun sa kanya, so you have to be a good person kasi kung hindi ka maayos na tao, honestly, sayang yung ganda mo. Kaya sinong makakaalam ng anak ko is maayos na bata. Hindi naman nila kilala ang anak ko, pero they can tell, they can see, sa itsura niya. Kaya I am so proud na ganun ang ano nila sa anak ko, yung first impression nila kahit na hindi nila kilala, which is totoo yan. Nakikita ko talaga yung mga posting nila. Talaga pag nilagay ko yung anak ko, para bang hindi naman sa pagyayabang, para siyang matamis na nilalanggam, Kaya I am so proud talaga sa anak ko. And there's another person na nagsabi sa akin na, I know she's an angel, she's a very good person, just like my daughter, sabi niya, kasi my daughter, when she passed, ang tao daw is more than 300 na tao sa funeral niya, which is, sabi ko, I understand and I believe you. I said na ang tao, pag wala na, ang tao talaga is na maraming masasaktan. Kasi nangyari din yan sa anak ko. I don't know paano sila nagkasya doon sa may funeral home. Hindi ko alam kasi during that time, a lot of people, they said a lot of people came. Kaya although yung brain ko at that time nakapokus lang sa sama ng loob ko, I didn't notice who came to that place. At saka sabi nila lahat daw, pati mga parkingan, they don't have parking, honestly. Kaya I am so happy that yun kasi ang gusto ng anak ko, yung people are all together. Kaya niya talaga talaga ako, natutuwa ako, pati yung mga client ko na I haven't seen them for like decade, they're still there, nag-show up sila. Kaya I'm so thankful sa mga taong lahat na nag-support sa anak ko during her last yung last niya dito sa mundo. I am so thankful sa mga tao na yun because napasaya nila yung anak ko for her very last time. Kaya I am so proud to myself and to my daughter and to my husband that we still together, even though napakahirap na ng buhay, we still surviving. Kaya tuwan-tuwa ako. Kaya ang tingin ko noon, sabi ko, nakita ko yung funeral ng anak ko, parang nakita ko na rin yung funeral ko kasi yung mga tao, kasi kilala ko lahat ng tao na yan, except doon sa mga ibang bagong friends ng anak ko na andyan din, na I'm so glad that nag-support naman sila kay Noah na they show up. Kaya I'm so thankful talaga. At kaya naniniwala ako, ang mga taong maayos is talagang maayos. And yung mga tao, maraming nasasaktan kasi I experienced that to my father when he passed away. That's the first time na nakita ko ang funeral na talagang ang tao is hindi ko alam saan sila galing, hanggang sa dinadaanan namin na yung way to the cemetery. Talagang ang mga tao, yung mga dating katrabaho ng anak ko, they went outside just to i-respect yung last time ng ang tatay ko. Kaya tuwan-tuwa ako dahil akala ko yung tatay ko lang yung ganun, and then I saw my daughter, how the people love her. So I am very, very, very thankful for
for that experience, although napakasakit sa amin because parang sa akin, kahit andyan sila, hindi na iis yung pain ko sa sobrang sakit na nawala yung anak ko. Anyway, so hanggang dito na lang muna kasi I know my client is coming soon, so I have to get ready. Okay? Thank you so much and have a wonderful day, and please subscribe to my channel. Please stay with my video. Panoorin nyo sana until end. So, hindi ko naman kayo may stress. I'm pretty sure may iba ring tao na nakaka-experience what I'm experiencing right now, and I'm hoping that I can help them sa journey ko na andito lang tayo, keep going lang tayo. At sa mga taong nade-depress like me, just keep going. Kung iyak o whatever na gusto nyo gawin nyo, wag lang kayong, don't just hurt yourself, do something and keep going. Okay, so thank you so much for all my subscribers, my followers. Thank you all very, very much. God bless us all. See you again next time. Bye.